Sinasabi mo na ako na nanghuli. Pastor, ako magdala ka lang, Pastor. Kaya yung ano. Yung gusto sumakay dito. Dito. Dito, babae dito. Babae. Ayaw. Gusto nang magpapawi. Gusto magbawas. Magpapawas mo daw. Resi, dito ka sa may biro, Pastor. Dito na si Ate Presyo. Ege. Ate Pres. Resi, dito ka na. Ate Presi. Ayoko dyan! Gusto ko dito! Parang bata si mo. Gusto ko dito! Hindi, entertain mo to ha! Ayoko Okay. dyan! Kakanta kami dito. Sa'yo man. Pipitigas sa ulo, hindi ko nasasama eh. Ah! Dito na lang ako! Okay na po dito, Pastor! Kumano kasi ha? Pakapit ka. Kapit ka kayo. Pakapit ka kay Bea. Hindi. Nakakapit ako dito. May tali dito, ate. Tatali natin. Huwag makitali. Ate Resi, Dito meron. ako! Ayos sa unahan. Sige na! Kaya. Sige na! Hindi, kaya po. Laki po itong bundok. May dalang babae po. Kaya po. Malapit lang naman. Ayun lang, nakikita ko naman. Okay po, larga. Ingat. Ingat kayo. Tubig na natin.
Diyos ay mabuti. Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pinagbabago. Salamat sa inyo, Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ulit po kami kay Lord. Takot po talaga yung narinig ko. Habang po nagsasalita si Pastor Jerry, may bumulong po talaga sa akin, napakalinaw. Sabi po kasi ni Pastor Jerry na pag daw po kasi Christmas buhay mo, bago na daw po yung pagkatao. Tapos may bumulong po sa akin, napakalinaw po na sinabi niya na hindi na daw po ako matatanggap sa kaharian ng langit. Sabi po niya, ibalik ko na lang daw po yung dating ako kasi wala na, biglang daw po ako nagbabago. Nakakatakot po kasi pag iniisip ko kung babalikan ko po yung dati. Nakakatakot po, ang dilim-dilim ng buhay dati. Pero nung nakalala ko po yung Diyos, ang laki po nung nagbago. Kaya napakabuti po ng Panginoon, kaya yung nagpulong po sa akin, hindi ko po siya paniniwalaan. Amen. Hanggat may kakapitan po ako, kakapit po ako sa Diyos. Tapos po sobrang nakakatakot. Tapos kapo po ba nagsasalita si Pastor? Sorry po Pastor, pero gusto ko po talagang magwala kahapon. Gusto ko po magwala doon sa loob ng church. Gusto ko po sumigaw. Gusto ko pong batuhin si Pastor. Pero salamat po kasi pakabuti ni Lord. Babatuhin si Pastor. Talagang sabi po nung pinsan na, yung pinsan kong katabi ko, sabi po niya, huwag kang aalis. Pigilan mo kasi si Satan yan, sabi niya. Pag Jesus name ka lang, sabi niya ganun. Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi sabi ko, Lord, hindi ko po kaya. Hindi po ako naniniwala na wala na po akong pag-asa. Meron pa. Amen. Amen. Hallelujah. Wala po akong kapangyarihan sa lahat. Kaya po, Praise God. nabuhay. Kaya wala po pag-asa kahit sino na. Dahil po ulit ako sa kadiliman. Kaya napakabuti po talaga ni Lord. Talagang sa kanya po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah. Amen. Maging ako din po talagang pag po ko nagpapasalamat sa Panginoon ay naiiyak po ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay namin dahil talagang tapat po yung Panginoon. Dati nga po talagang ang alam lang namin talagang hindi po kami marunong humarap sa mga tao basta parang gusto namin laging malayo sa maraming tao at nung dumating po yung Panginoon sa buhay namin natuto kami makisalamuhan. Purihin yung Diyos talaga. Hallelujah. May mga bagay na gagawin ng Panginoon na hindi natin kayang Hallelujah. Papasalamat po ako sa Diyos. Kanya po yung asawa ko talagang binibigyan ng Diyos ng karunungan na kahit yung amo po niya, mga Chinese, hindi sila magkaintindihan. Pero purihin yung Diyos talagang nakikita po yung kabutihan ng Diyos at talagang iba po yung babor ng Panginoon. Talagang pag minsan niya po naikwento namin kay Pastor talagang yung sabi ni Pastor dahil niya sa Panginoon, dahil naglingkod kayo sa Diyos. At yun nga po, lubos ko po yung pinagpapasalamat sa Panginoon ng lubusan dahil kung hindi po nakilala namin yung Panginoon, tiyak po na baka ang buhay namin ay kakaibang alam lang, laging mag-inom. Parang yung wala pangarap pero napakabuti ng Diyos. Mahal po, wala siyang pinipili kahit sino. May pinag-aralan ka man o wala. Maiintindihan mo yung mga katulad ng mga tao, katulad po ng mga Chinese, nagkakaintindihan sila, naiintindihan yung asawa ko at paglinggo, alam na nila na kahit bawal umabsent-absent pero alam na nila na si Richard po hindi napasok at minsan niya po siya sinurpresa at nakabutan siya dito sa church na totoo nga hindi siya nagsisinungaling at nagagawain niya po kami kaya purihin yung Diyos talagang pag po siya nagpapaalam na tungkol sa gawain ng Panginoon talaga siya po laging pinapayagan na ay minsan niya po siya naggawa ng bangka namin ay nagpaalam po siya pero talagang yung detail niya po pagka siya nagagawa ng bangka namin ay pinipirma po kahit di siya pumasok. Sabi kay purihin yung Diyos. Gaano natin kung masusukat, samantalang kung tutusin, mga kuripot yung mga tao pero bakit ginagawa yun ang pangit ng nila? Kahit po may Diyos sa buhay natin. Kaya yun po Amen, amen. Salamat sa Amen. Woo! napakabuti po ng Hallelujah. Punong-puno po ng biyaya yung Panginoon at
Yun nga po nakakaisang bagay pa rin po yung pagpapasalamat ko sa Diyos. Kami nga po yung nagluluto diyan at nilalakuan po namin yung mga magtatrabaho. At habang kami po yung nagluluto ay hindi ko po pinapahalata doon sa dalawang kong kasama ko po yung nagpipray sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pagpalain niyo po yung niluto namin, sana po ay ito'y magustuhan din kahit yung mga Chinese ay kanilang magustuhan at maubos ng mga tao. Pero purihin yung Diyos, yung mga Chinese po ay talagang napili sa luto namin at nasarapan din po sila. Amen! Yung Panginoon talagang yung Diyos po Hallelujah. yung nagbibigay ng lahat-lahat sa ating kaya ko pilubos na nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri Hallelujah. dahil siya po ay dumating sa buhay namin. Kaya sa kanya po yung katas-kasang papuri po sa salamat. Praise the Lord! Galing. Yung amo nung naboborn again, abay napunta na dito. Maboborn again. Maboborn again yun. Puntahan natin dito. Amen. Tinamos hindi na sila tinatawag. Dire-diretso. Hallelujah. Ayun po, ako po nagpapasalamat din sa Panginoon. Talaga po na napakabuti po ng Diyos sa buhay natin, sa buhay po namin. Ano po? Oo, Oo, dire-diretso. ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Tumatalak tayo, ipahirapan pa tumayo. Salamat po ako sa Panginoon. Talaga po. Yung nga po, nakaraang po ay July 14 po noon. Nalulog po yung anak ko, pero talaga po na yung pong asawa ko talaga ay umiiyak na po siya. Tapos siya nga po ay nakabanggit ng pagbubura. Pero ako po talaga na mas una pa po siyang nakakalala sa akin sa Panginoon. Talaga po na nagtibay po yung pananampalataya ko talaga. Hindi po ako hindi po ako umiiyak talagang sabi ko, Lord. Kasi ko pinagkakatiwala yung buhay ng anak ko, pero purihin po ang Panginoon talaga po na wala na po talaga, marami na po nagsasabing patay na po yung anak ko, pero sabi ko hindi niya pababayaan ng Diyos dahil talaga po naglilingkod po kami sa Kanya, talaga po na may pagkukulang na, pero Hallelujah. nararamdaman ko po na nandun po yung pagsama sa amin ng Panginoon. Talaga po na napakamaraming pagsubok na po yung dumaan sa buhay namin. Yun nga pong nakaraan ay yung kapatid ko ay na-aksidente po. Pangalawang beses na po, pero purihin po ang Panginoon. Talaga po na pinagpipray ko po palagi yung kapatid ko, pero talaga po na napakabuti po ng Diyos. Hindi po na paano yung kapatid ko. Kahit naman po kami ay nagbayad, pero purihin po ang Diyos. Talaga po yung kapatid ko ay nabuhay pa rin. Marami po talaga nagsasabi no, kung hindi siya po nakabangga, hindi po niya nabangga yung motor, ay patay na po yung kapatid ko. Pero sabi ko, pinagkakatiwala ako pag ako pinagpipray talaga. Nagpipray ko po yung kapatid ko na yun na samahan po siya palagi ng Diyos pag siya pinagmumotor. Kaya hindi po siya pababayaan ng Diyos. Kaya napapatunayan ko po sa sarili ko na yung po mga panalangin ko ay hindi po pinipigo ng Diyos. Talaga po na napakabuti po ng Diyos ginagawa niya sa buhay namin mag-asawa. Sa aking pamilya, bagang yung pamilya ko, yung mga magulang ko, itong mga kapatid ay hindi ko po alam kung bakit hindi ko po sila makakit dito, pero siguro po hindi pa kalooban ng Diyos. Pero pag ang Diyos na po yung talagang tumawag sa kanila, hindi po sila makakatagpi talaga po. Hallelujah. Makabuti po ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng aking asawa, talaga po na. Minsan nga po nagsisid po yung asawa ko, nagsisid po kami dalawa. Sabi nga po nung asawa ko, handa daw po ako talagang may gagawin sa kanya ang Panginoon. Na talaga po iaalay daw niya ang buhay niya sa Diyos. Ako po umiiyak. Salamat sa Diyos ko. Yun po yung kalooban ng Panginoon sa amin. Tatanggapin po namin. Sabi nga po niya, ay, hindi po niya ganun karunong. Siya po ay hindi nakapag-aral. Pero sabi po niya, yung kalooban po ng Diyos, yung masunod sa kanyang buhay, igagawin po niya. Kaya pupurihin po ang Panginoon. Talaga po na ano po yung nangyari sa buhay namin. Amen. Tatanggapin po namin. Napakabuti po ng Diyos, hindi po kayang sukatin. Paano ko magpasalamat sa Diyos, talaga po. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng aking pamilya. Mahirap na yung mga pagsubok, pero talagang naroon pa rin yung pagtatagumpay. Talagang sinasamahan pa rin po ng Panginoon. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos. Sa Diyos lang po yung pinakamataas. Hallelujah. Hallelujah. Dire-diretso ang ano nila, no? Testimony nila, no? Magandang hapon po. Ako po talaga nahiya dahil ako naman po talaga hindi maalam nung sasagot ko sa inyo yung buhay ko. Ako po talaga hindi pala barkada. Kasi po naranasan magkabarkada. Pero dito sa paglilingkod sa Panginoon,
napakarami ko pa ng kapatid. Kasi Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay kalakasan na pinagkakalo palagi sa aking mga mahal sa buhay. Ako po i-share ko po yung aking buhay kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Ang una po, may isang bagay lang po mga habol sa ganito yung tumatutong manuktok. At wala po sa puso ko, parang pinagtatawanan ko lang po. Pero pinalo po ako ng Panginoon. Yung kaisa-isa ko pong anak, yun, nalunod. Nawala sa akin. At yun po, nagkasakit po ako. Walang pag-asa. Pero salamat po sa Panginoon dahil nakakilala po ako sa Kanya. Sahit nga po dun sa asawa ko. Parang hindi ko na sila kayang buhayin. Nagkasakit po ako at umano po ng gamot. Dahil nga po kulang sa pinansyal, walang mahal sa trabaho. Nagpigil po ako sa gamot. Nagkaroon pa ako ng hardcore thyroid. Dahil naranasan ko po kung paano yung mga matay na. 3 beses ko pong naranasan na mawala ng hininga. Pero yung dumating dito nga yung ano po, yung dumating sa puso ko, yung talagang pag ano sa Panginoon, yung pagtanggap sa Panginoon. Dahil nakikita ko po yung tiyaga ng pastor, dahil nakikita kong totoo yung kanilang paglilingkod. Kahit naisip ako kung pakapatay na lang dahil po sa talaga pong wala na pong pag-asa. Uy, ina. Jesus. Sige. Pagpapalain ka nila. Pero dahil sa Panginoon, nagkaroon po ako ng pag-asa. At nakakapagtrabaho na po uli. At Amen. niloob pa po ng Panginoon. Hallelujah. Makakuha ako ng motor dahil hindi ko po kaya magtrabaho ng mabigat. Niloob po ng Panginoon kahit po yung malugal lang yung motor. Amen. Papasalamat po ako sa amin dahil higit po talaga yung higit at sapat po yung biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Yun po, Hallelujah. maraming po salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matitindi yung mga tao dito. Purihin sa Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako unang-una sa lahat dahil napakabuti po ng Diyos sa buhay ng aking buong pamilya. Bagamat pagkaminsan nga po ay naiibalik ko pa rin yung dati kong ugali, hindi ko po nasusunod yung kautusan. Pero napakabuti po niya dahil iniingatan po niya yung mga mahal ko sa buhay at hindi lang po yun. Yung mga, nung una lang po naglingkod sa amin ay si Richard. Tapos mula po nung naglingkod siya sa Panginoon, na-attenda po nga na Pastor Jerry, ay sumunod naman po ako at hanggang po sa yung kapatid ko po yung nauna nagpatotoo. Ngayon po ay binabago na rin siya ng Panginoon Diyos at yung po pinagpapasalamat ko at ganoon din po yung aking papa na naghahayag na rin po siya ng salita ngayon. Amen. Bago rin po siya. Talaga nga po, Praise the Lord. isa lang po ang maglingkod sa sambahayan. Lahat po ng kanyang sambahayan ay maliligtas. Kaya napakabuti po ng Diyos at ipapatotoo ko lang po sa inyo yung mensahe po nung nakaraan dito na sa Isaias po na tumanim po sa aking puso at talaga pong totoo na nangyari sa akin yung mensahe po na Isaiah 58 verse 30 na sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito, mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Dahil po, yun po yung pinasok sa puso ko dahil yung asawa ko nga po, sa inchit po kasi, wala pong Pasko. Para po sa isip ko na araw na banal na kailangan nga daw po na magtrabaho ng Pasko yung mga manggagawa dahil hindi nga po sa kanila Pasko, hindi po uso yun sa kanila. Kaya sabi ko po sa asawa ko at desidido po talaga siya magtrabaho. Sabi ko po sa kanya, pumasok po sa isip ko kasi na araw na banal. Ang ibig po sabihin siguro nun yung kapanganakan ni Jesus, ang sinasabing araw na banal na pamamahinga. Kaya yun po, sinabi ko po sa kanya na huwag ka nang magtrabaho
magtrabaho dahil isipin mo pag magtatrabaho ka, baka yung makukuha mo ang trabaho dahil double pay po yun, pinanghihinayangan po siyempre po at kumaga po ay minsan nga lang po yung ganun. Pero sinabi ko po sa kanya na huwag kang magtrabaho, binasa ko po yung verse na yun. Nasabi ko, yun nga po yung mensahe na siguro gusto mo iparating sa asawa ko ng Diyos. Pero siya po matigas po yung puso, yung matigas po yung ulo niya at hindi po siya nakikinig sa akin. Sabi ko nga po, baka subukin ka ng Diyos at yung pagtatrabaho mo ng Pasko ay mas ano pa nga po yung makapalit. Pero yun nga po, hindi ko po siya nakadlangan at sabi ko nga po, nung alis po niya, pupunta na po siya sa Inchik para nga po magtrabaho. Nung pagkaalis-alis po niya, lumuhod po ako sa Panginoon at sabi ko nga po sa Panginoon, Diyos ko, kayo na po ang bahala sa asawa ko, patawarin niyo po siya. At hindi ko po siya mapigilan, pero kayo na po yung gumawa ng dahilan para nga po huwag siyang makapagtrabaho. At yun nga po, naulan-ulan po ng bahagya. Pero yung po pala ay may signal na dito sa atin nung Pasko po, may signal number 1 na daw po. At yun nga po, napakabuti po ng Diyos dahil yung pagluhod ko po ngayon sa kanya, lumipas lang po ang isang oras, maya-maya po, andyan na po siya. At sabi po niya na susunduin na lang daw po niya yung kanyang mga anak at nasa pandan nga po. At nagawain nga rin po doon at pinasama ko po yung aking mga anak. At hindi nga po ako nagsama sa gawain sa pandan dahil ang kabayanan ko nga po, sabi ko yung asawa ko para hindi makapagtrabaho, kumbaga po pipigilan ko po siya. Pero yun nga po, pero napakabuti po ng Diyos dahil hindi ko man po siya napigilan, pero yung Diyos po ang gumawa ng paraan. Dahil yun nga po, nagkabagyo nga po at hindi na nga po sila pinapasok ng Inchik. Kaya nga napakabuti po talaga ng Panginoon Diyos sa buhay ng pamilya ko at sa kanya po yung pinakamataas na papuri pasasalamat. Amen. Gagamit ng mic at hindi po ako sanay. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil ito po'y pinapatotoo ko lang po nung hindi pa po ako nakakakilala sa Diyos. Nung po kami ay nasa bundok, namatyan po ako ng anak na 16 anyos. Kinagat po siya ng anas sa taas. Siguro nga po, salamat ako sa Panginoon Diyos dahil kung hindi po yun, hindi po kami makapababa dito sa tabing dagat. Kami po nandun sa taas ay. Nung po kami bumaba dito, sinapian po naman yung aking anak. Tatlo po sila. Hallelujah. Pero pag-itan lang, 1 buwan, 2 buwan, talaga pong nakakatakot, tumataas yung maitim natin dito. Yung tumataas na po, parang hindi na po talaga sila iba ng espiritu. Ay di, dumating po si Pastor Jerry dito sa lugar na ito. Natuwa po ako, sabi ko eh, di ba daw yung mga pastor nakakapagpalayas daw po ng masamang espiritu. Puri ng Panginoon. Ako po siguro nga po talagang pinadala siya dito ng Panginoon Diyos dahil po sa hirap ng mga dinadanas namin, ng mga tao. At yun po, pag nagpuan po ako kay Pastor Jerry na tulungan kami. At yun po si Monique, anak ko isa din sa sinapian. Tapos po si Abigail yung kahuli-hulihan na dumating si Pastor Jerry dito. Nakita ni Pastor Jerry kung paano siya sinasapian, kung paano siya magwala. Kahit nga po gabi si Pastor Jerry nadating dito na nag-iisa at para ipag-pray lang si Abigail. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos dahil siya buhay. At kahit kami noon ay hindi nakakakilala sa Kanya, kami patuloy niyang pinapatnubayan, inaalagaan. Kaya po, talaga po hindi maalis sa akin yung maiyak pag naalala ko yung nangyayari sa amin. Yun nga po na umigin na po yung anak ko. Talaga po sinabi ko pinangako ko sa Panginoon Diyos na gumaling laang si Abigail. Tumakbo po ako dito sa simbahang ito. Ito po ay bubong palaangay. Yung pong trapal at saka Tarpal. yung kayakas. Nagluhod po ako dito talagang ako ay nagsisi sa akin mga kasalanan at hiningay ko ng kagalingan yung aking anak. At hindi po naman talaga iniwanan kami ni Pastor Jerry nang basta. Talaga
talagang hanggang ngayon siya naririto. At patuloy niya ipinapaunawa sa amin kung papaano talaga tumawag sa Panginoon Diyos, manampalataya na talaga ang lubusan. Kaya talaga pong napakabuti ng Panginoon Diyos dahil sa buhay na nagpakilala sa amin. At Hallelujah. kanain nga po ay yung pong isa pa pong pagkata yung anak ko ay nabangga ng kotse. Talaga pong yupit yung unahan. At yung motor namin ay nakakalso na po dun sa ilalim. Pagtingin ko, pag dating ko ng tricycle na sinasakayan ko, sabi ng aking anak na si Marlene, nanay si Indong nabangga, nasa ilalim ng kotse, patay na yata. Ay di ako po, hindi po ako umiyak at Diyos ko, pinagkatiwala ko po sa iyo si Robert. Kaya po ikaw na po ang bahala sa kanya. Pagdating ko po dun sa lugar na yun, yung pong anak ko ay nakatayo at wala po siyang kasugat-sugat. Hallelujah. Talaga pong napakabuti ng Diyos at may kaunti naman po siyang gano sa paa. Pero yung pong pagkakatuon ng anak ko, yung sa ibabaw ng kotse ay yupit. Sabi po nung iba, kung iba-iba daw po, yung bata ay walang anumang para daw may kapangyarihan yung anak ko, hindi daw po niyuyupit sa tuon lang niya dahil yung po pagtuon niya, nakalukso siya at hindi po siya nabarang. Siya po nakatayo na tumaglang. Pero yung motor po namin ay wala po masyadong maraming sila. At yung kita ni Pastor Terry, patutuo kong talaga tunay kung nangyari sa buhay namin at sa aking anak. Hallelujah. Sa Panginoon Diyos po, masasalamat po. Ang Panginoon sa buhay namin, ng bawat isa sa amin at namin na mag-asawa dahil sa yung asawa ko po, katulad po nung punta po namin dito, pinakilala po ni Pastor, yung asawa ko po ay nagbabarko po at marami po mga pagsubok at problema na dumarating sa buhay niya sa barko, pero salamat sa Panginoon dahil iniuwi siya sa amin ng ligtas at walang nangyari hindi maganda. At noon pong bago siya umuwi dito, na-pirate po sila at nag-warning na po yung kapitan ng barko at papasukin na po sila ng mga pirates. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon. Sabi ko nga doon sa asawa ko, kung katulad ni Jonas na, di ba, nung nagkaroon ng matinding ng bagyo na inutusan si Jonas, pumunta doon sa lugar na yon at hindi sumunod si Jonas, ay nung sumakay siya sa barko, niyanig ng Panginoon yung barko at sabi niya, itapon niyo ako sa dagat dahil siya po yung dahilan kung bakit po binabagyo o niyayanig yung bagyo. Pero sabi ko, mahal, sabihin mo dun sa kapitan, huwag kang aalisin sa barko. Kasi dapat po pauwi na yung asawa ko. Huwag kang aalisin sa barko dahil kapag inalis ka dyan, ay baka mapahamak yung barko na. Kasi yung kasunod po nilang barko, yung po yung sinampa. Hindi ko po ipinagpasalamat na iba yung sinampa. Pero ipinagpasalamat ko sa Panginoon dahil hindi nahayaan ng Panginoon na mapahamak yung asawa ko. At Hallelujah. nitong nakaraan lang po, meron pong nagpadala sa akin ng picture na may parang palo po dito tapos nakahandusay po yung isa nakasamahan nila. Marami po sila pero yun lang po yung natanggap kong pictures na yun nga po sugatan dahil pinasok po sila ng mga pirata. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil palagi at patuloy po yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay ng aking asawa, malayo man sa amin, pero salamat sa Panginoon dahil ang kagalakan, kalakasan at ang kapangyarihan ng Panginoon patuloy niyang ibinibigay. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil August 1, dapat po ay pauwi na po yung asawa ko dito sa Pilipinas. Pero parang nagpabook na po sila nagbigay na ng request ng July at dapat po ay August 1, kasama na po siya ng kapitan nila pauwi dito sa Pilipinas. Pinag-pray ko po, katulad po ng isa nating kapatid na hindi hinahayaan ng Panginoon na yung panalangin natin ay hindi tugunin ng Panginoon. Palaging nandun po yung katugunan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil August 1,
pauwi na po. Ang pinag-aalala ko po, meron po akong 2 college, meron po kaming mga monthly bills, may mga ano, kasi ang sa amin po ay medyo hindi po ano yung aming financial, kasi malaki po talaga ang naano po namin sa aming 2 college. At sabi ko, Lord, gusto ko rin po siyang makasama sa Pasko, bagong taon dito, kasi medyo matagal ng panahon po hindi kami nagkakasama ng aking asawa, ng aking mga anak, sa kami lang po ng mga anak ko. At sabi ko, August 1, sabi niya, mahal, ano ka na, at August 1, uuwi na ako ng Pilipinas. At yun nga po, pinag-pray ko, Lord, alam mo kung ano yung nasa ng puso ko, alam mo yung gusto mo, ang gusto ko na makasama ko siya sa Pasko at bagong taon, kahit pa hindi ganong kabongga yung amin pong Pasko, dahil medyo matatagalan po yung pagbabakasyon niya. Ang seaman po kasi, pag nandito po sa lupa, wala po talagang sahod. At kailangan po magtipid ng asawang naririto para po mapagkasya yung pera. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. August 1 talaga pong desidido na siyang umuwi. At yun nga po, sabi niya, mahal, hindi ko na kaya dito, napipirata na kami kasi nasa pirates area po sila. Mga pirata po talaga, na pag nakakita ng barko, pinupuntahan po nila at yung bang ginagawan nila ng hindi maganda. At sabi ko, hindi ka maano dyan, mag-stay ka lang, manalangin lang kayo. At yun nga po, August 1 dapat nga po iuwi na dito, pero pinag-pray ko, Lord, kahit po katapusan, kasi kung uuwi po siya na August, September, October, November, December, January po, ang possibility po na siya po ay naririto sa Pilipinas, kasi gusto ko pong makasama siya sa Pasko. At salamat po sa Panginoon, talagang tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin ng bawat isa sa atin. At sabi ko, kahit po last week or mga 30 ng katapusan ng August niyo po, iuwi sa akin yung aking asawa, Panginoon. At yun nga po, mga August 8, sabi niya, mahal, talagang hirap na hirap ako dito. Panalangin kami ng panalangin dito, nag-aalala na yung aming kapitan. Hindi po ako nag-aalala. Alam ko na hindi pa hihintulot ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon, yung date po na hinihingi ko sa kanya ay ibinigay po. Umuwi po yung asawa ko August 29. Sabi ko, may extra pa tayong budget na gagamitin para sa Pasko bagong taon. Ito po nangyari. Tinawagan po siya ng opisina. Dinarito na po siya sa Pilipinas. Tinawagan po siya ng opisina last week ng October po, at pinapag-medical. Sabi ko, Lord, gusto ko po siyang makasama. Kasi pag nagpa-medical po, automatic po yun. Diretso na po, aalis na po siya ulit. At yun po, nanalangin na naman ako. Yung pong pag-uwi niya dito, sabi niya sa akin, bakit kaya parang ang hirap-hirap umuwi daw po? Ang hindi niya alam, dito ko na lang sa kanya sinabi na ipinanalangin ko. Kaya naman pala, nagkakang-delay yung aming nag-aaway na daw po sila ng kapitan nila. Kasi hindi po nga makauwi-uwi dito. At yun nga, nung uwi nga po niya dito, nung ilang bakasyon lang po, ilang araw lang po yung bakasyon niya, paalisin na naman po sila, November 18. Pero nung pa-medical po, yun po nagkaroon po ng problema at kailangan pong may operahan sa kanya. Sabi ko, Lord, ito po ba yung paraan mo para makasama ko siya sa Pasko? Parang, kung tutuusin po, parang ang hirap. Kasi, para nung makasama mo yung asawa mo sa Pasko, kailangan may matanggal na isang organ sa katawan niya. Pero Lord, ikaw yung may-ari ng buhay namin. Ikaw yung may alam. Wala po kaming alam tungkol sa internal sa isang tao. Pero salamat, Panginoon, dahil ano man ang gawin mo sa bawat sa amin ay ikaw po yung nakakaalam. At yun nga po, naoperahan po yung asawa ko. Sa madalit salita po, hindi po siya nakaalis. At salamat po sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. Kasama ko siya ng Pasko, bagong taon, at sa pagmimisyon po, sa pagpunta po dito. Talagang desidido po siya. Lagi po niyang, kumbaga nakita ko po sa kanya yung
yung interest na makasama at napakasarap daw po ang maglingkod sa Panginoon. Kaya sa Diyos po yung papuri, sa Diyos po yung Hallelujah. pinakamataas na pagdakil at parangal. Amen. Salamat po. Salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan, sa problema at kalutasan, at sa mga ginagawa nila sa amin. Na kung pinakikalaman ka ng Panginoon, ibig sabihin mahal ka niya. Yun nga po, yung nangyari sa akin na napipirata, hindi po maganda sa dito po, hindi maganda dito. Pupurit yung papasalamat din po dahil hindi ako binigyan ng masamang record ng kapitan ko dahil nga po, yung kapitan ko hindi na ako makalabas dahil siguro tatakot na sa akin. Kasi gusto ko na makauwi. Lagi ko na siyang kinakatok. Tapos, yun nga kami naman lahat, nagdadasal kami. Nagdadasal kami kasi ilang po naman ang pwedeng gawin natin lahat. Magdasal tayo pag alam niyo may papalapit na pirata. Hindi naman kayo pwedeng lumaban dahil may mga baril sila. Puro pagpapasalan dahil nakauwi po ako tapos hindi po nangyari sa akin na niloob na rin ng Panginoon na maoperahan ako. Pinagpapasalamat ko po yan. At least, nasa lupa ako at yun nga yung papasalamat din ako sa kanya dahil binigay niya sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat. Because of what the Lord has done for us. And now, hallelujah. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Ay ba yung anointing ng mga kapatid dito? Matitindi ba? Nasa bahagi na ng salita ng Panginoon talagang tumitipot sa buhay ng Panginoon. Iba yung power ni Lord. Iba yung power ni Lord. Anointing ng word sa atin. Amen. Sa atin yun. Hallelujah. Tama naman yung pagpapala natin. Alam ko kung dami mayroon na. Ayaw ko. Nag-galis ko. Para yung natin nila. Sa ano naman. Nagsabi mo ako. Meron na po lahat? Sige po, pagka wala na po lahat. Meron po tayong spaghetti dyan sa labas. Sige lang pa. Oh, sige po. Sabihin mo na kayo, Pastor. Dapat kami nabagyo pa. Hallelujah. Bro, si Sig bro. Nahuli. Nasaan? Anong gamit niya? Motor Yasmin. Yung kaya Pwede hindi yung may hirapan. Kahirapan yung maliit, yung gulong.
Hindi kaya, kaya niya, hirap eh. Nakatakan yung ano ko, napalama ako. Ala, yung motor mo. Sira. Pati yung konti. Pila po kayo ulit. Ating malapit sa may, ano, sa may supply. Aman nabagsakan. Pwede naman siguro lagyan ng ano yun. Nagkakain ng lang ako doon. Nakatuwa ba? Hindi po sila nag-aagawan. Naka-orient talaga sila. Hindi sila agawin ng ano talagang magulo. Hindi sila nagdumagalaw hanggat hindi pinibig. Hallelujah. Kasi dito kahit ganitong oras, purihin ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Walang imposible sa Panginoon talaga. Sinesend ko na nga lang sa'yo pag Oo po. pero yan na. Lagi pa. Hallelujah. Yung nanay liwanag ko, binigyan ako 5 piso. May mas sorry ba po nagbibigay? Tinansin ko. Papalain ni Lord yun. Hallelujah. Dito po kayo, tay. Pasok po kayo. Yung mga nasa ate po, magtira ka ng mga pangtatay. Yung kay kapitan. Yung sa may pang kapitan. Pang kay kapitan, doon po. Dito. Tatay. May bigas na po kayo, tay. May bigas na po kayo, bigas. Meron na po. Meron na po. Yan. Si tatay yung kapitan. Tatay, kayo po yung kapitan dito. Ano po? Opo. Hallelujah. Talaga may pagka nagsusukapan may mga delivery na talaga pinapalaya ng Panginoon. Siguro sunod jacket. May mga pag-iwan. Opo. Jacket kami. Oh. Sige po. Marami pa po. May marami pa tayo Opo. dito. Ganun na lang. Kasi meron ng mga sponsor. Kailangan ko lang ng picture. Siyempre po kayo mas kasi possible na bumalik kami next summer. Surprise naman ang dala namin. Kailangan ko lang Sige po. saka daw sabi ni MJ. Kasi Saka daw sabi ni MJ. MJ. Liliana. Ay, opo, praise the Lord. Okay naman po. Ng price. Opo. Magkakilala po kayo? Kapatid niyo po siya. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Basta po yun po eh. May aso. Sorry ka na bahala ni Gani ka. Kasi sa talagang kahit masubig yung picture. Nabigyan naman ako.
Ayun o, barangay kapitan. Hallelujah! Marami ka po, Pastor. Ito may piyapi, dakil. Piyapi, bukon, pandan. Oo naman tayo sa iba sa susunod. Hindi naman tayo dito para matalo. Doon tayo sa ano, yung nilalangoy. Oh, yung buton. Yung nilalangoy po doon. Oh, doon. Pa, ito alam mo yan natin. Sa buton. Doon. Mahirap pa. Mahirap pa. Bago ka umalis, pagka hindi na mahalo. Sige po. Ano pa meron dyan? Aba. Wala. Wala akong tsinelas natin. Magkarami natin ba ito ba? Ito, ibigay na to. Ito pa, may ano pa dito, bigay niya na sa tsinelas. Hallelujah. Hallelujah. Akin na! Pinamigay na po yan ng mga pinapa. Opo, sa mga nanay, saka sa mga nanay. Kasi yung mga ano po, sa mga bata. Meron pa pa bago yung wala nang ano. Oh, Pastor, how are you? Kalo. Huli kalo. Hey! Graso kayo namin. Ito po, ang tumbler. Yung isa pa, isa lang? Isa lang po ibigay ko siguro. Sig! Dalawa to, yung isa. Hindi, nakalagay sa green. Wag lang. Andun. Andun. Ay, pala, susi. Pupuntahan ko na. Sino? Yung ano, Bakit? isang plastic. Ilagay nyo na sa mga subject ito ay sa ano, buton at saka Sige po, sige. piyapi. Ang buton at piyapi, ito pandan. Ay, alin, pareho naman. Doon muna sa kakaunti ko lang.